guys, from Tagaytay City to Santa Rosa, Laguna. Pahinga muna tayo sa ating pagmamanok. At ito, may biyahe lang tayo. So aking isi-share at inyong obserbahan ang uri ng biyahe kapag ikaw ay nagbabiyahe from Tagaytay City going to Santa Rosa, Laguna. Nandito tayo ngayon sa area na ito, sakop ng Silang. Sakop ng bayan ng Silang. So tingnan nyo, maganda ang takbo, hindi masyadong matraffic at ang kalsada rito ay unti-unti nang nawawidening tulad niya sa left side. Nawidening na at dito sa right side yan may naka-display pang mga paso. Hindi pa nawidening pero unti-unti. Ayun, nawidening na kaso ginawang tindahan ng mga prutas. So ganoon, itong right side natin ay hindi pa. So palusong, yung mga naglalakad ay halos nasa gitna pa ng kalsada kasi hindi pa na-widening. Ito medyo makipot pa. Pero hindi masyadong matraffic. Lalo na mga hindi weekend. Pero pag weekend, napakaraming pupunta ng Tagaytay. Ayan, isang magandang uri ng subdivision. Verona subdivision. Kung inyong napapansin. Dito sa area na ito medyo tumigil, medyo bumagal dahil may mga tumatawid lang naman. Dito gasolinahan kasi nasa right side. May tindahan ng mga prutas. Dito medyo malawak-lawak at na-widening na ng magkabilaan ang dito na area na ito, right and left side. Kaya medyo okay na. Ayan, nakikita na maganda, malawak. Talagang iwa-widening yan magkabilaan pagka nagawa na. Mas maganda na ang takbo ng mga sasakyan. Yung pansin na bibilis, malawak, pero mayroon pang mga pipe laying project na nasa gitna ng kalsada. So hindi pa masyadong maayos. Ayan, mga furniture sa gilid, ayan, kaganda. Mga gawa ng mga galing Mountain Province. Ang mga tinda dyan, gaganda ng mga furniture, mga woodworks. Ayan, gaganda, mga lamesa. Yan, gaganda ng mga woodworks nila dyan na area. So parang probinsya pa talaga. Uso, tingnan nyo yung jeep ay may mga sumasabit pa. Ayan, mga woodworks. Marami yan dito, lamesa, upuan o kahit anong gawa sa kahoy. Ang gagaling ng mga umuukit. At dito rin napakaraming mga binibenta na mga paso na magagandang malalaki pang lagay sa garden set. Ayan, yung sa right side natin, nakikita niyo yan. So sabi ko, tiyan mo yung jeep, may mga nakasabit pa. So probinsya pang dating, malawak ng kalsada. Kaliwa, kanan, pareho ng na-widening. Sana nga tuloy-tuloy na ito. Yan. Sa kaliwa yan naman makita ninyo yung mga furniture, gaganda. Yan, magkabilaan, ayan sila. Gaganda ng mga gawa nila, mga ukit ng kamay. Mismo galing sa mga Mountain Province yung mga taong yan. Ito naman ay barangay na kung saan nakakasakop ng Philippine National Police Academy. Ayan ang kanilang barangay hall. Itong barangay na ito, dito matatagpuan ang PNPA or Philippine National Police Academy. So ayan, maya-maya lang kuntiin nyo nang makita. Diyan lang banda sa baba, bandang right side. So malapit na tayo. Ayan, ito, simula dito sa area na ito, ayan yung may Center Island na yan. Pag tingin mo dyan sa right side, ayan yung may bakod na yan. Yan ay Philippine National Police Academy campus na. So malapit lang tayo dyan. Ayan, yan yung logo ng Philippine National Police. Ayan yan dyan. At ito ang kanyang main gate. Ayan ang main gate ng Philippine National Police Academy. So dito na area, yun medyo nagko-congest yan dyan banda sa baba na yan. Medyo may bottleneck kasi dyan. Kaya dyan nagta-traffic ng konti. So maiksi lang naman yan, hindi yan ganun kahaba. Kadalasan dyan talaga, ayan, bottleneck. Galing sa 4 lanes, naging 2 lanes dahil hindi pa tapos ang widening ng ginagawa ng DPWH. Ayan, ang ganda ng mga woodworks nila, magagandang gawing pintuan, mga solid door. Ayan, naka-bottleneck tayo. At kung yung nakikita dyan, nagsisiksikan ang mga sasakyan.
galing sa 2 lanes naging 1 lane na lang. So ayan, magkabilaan na lang, tigwa 1 lane kaya 2 lanes na lang siya. Ang left side natin ay isang elementary school. Tulad sabi ko, tayo ay nasa bayan ng Silang, Cavite. So ayan, itong mataas na building sa kaliwa ay elementary school yan. So ayan, makikita natin ang pangalan ng school na yan. Yan din yung barangay na nakasakop ng PNPA, sabi ko. Ayan, barangay Tartaria Elementary School. Ayan, may mga sasakyan ng mga teacher na nagjo-duty sa araw na ito. So dito ay maganda rin na lugar, marami rin establishment, kaya medyo masikip-sikip. Yan, tingnan nyo, hindi pa na widening, magkabilaan, kaya medyo mabagal ang traffic, medyo congested dito banda. Kasi doon sa unahan lang natin ay may gasoline station. So ang mga sasakyan ay patawid-tawid galing sa gasolinahan. So, nagpapakarga. Yan, may hardware na makikita sa kabila. Ito, yan yung right side ay gasoline station yan. Yun, so mga sasakyan dyan, yun o, may patawid galing sa gasolinahan. Yan isang kuminsan nagkukos din ang traffic. At doon sa may bandang unahan ay meron ding subdivision sa left side, kaya doon din medyo maraming sasakyan at nagko-congest din doon. Nang tumatawid doon ay nakakos din ng traffic. Pero kung matapos na itong widening, hindi na siguro ganong kalaking ang epekto ng mga lumalabas doon galing sa subdivision na iyon. Kasi isang lane ang papunta diretso, isang lane lang ang masasakop ng mga tumatawid sa subdivision. So tuloy-tuloy, magiging tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan. Medyo babagal na siguro ng kaunti, pero hindi ganyan na talagang tumitigil. Dito, ito pong isang leisure home na ito, yung mga delegates ng pambansang palaro dati dyan, yung iba tumuloy dyan, nakatuloy. Hindi ko lang alam kung anong delegates yon, pero may mga tumuloy dyan sa lugar na yan. At so, malapit-lapit na tayo sa ating destination. Medyo ginagawa ang kalsada. Ayan, nagwa-widening na, nagsisimula na at nagkukos din ng traffic. Pero yan ay naintindihan natin. Pagka natapos na yan ay malaking ginhawa yan. Nagagawa yan dyan sa right side na yan. Oh, nagkukos ng traffic yung ay widening nila. So ito sinasabi ko na dyan sa may kaliwa niyan, yung subdivision na medyo marami ang tumatawid na sasakyan, kasi medyo marami nakatira dyan sa subdivision na yan. Sa kaliwa niyan may terminal ng bukyo at saka tricycle. Ayan o, maraming patawid, mga motor, mga van. Dito maraming sasakyan dito na nagkukos ng traffic. Yan. So inyo may idea na kayo kung ano ang magiging sitwasyon kapag kayo bumabiyahe from Tagaytay to Santa Rosa. Ang dulo nito Calax or South Luzon Expressway. So salamat sa inyong panonood. Thanks for watching ng ating kaunting vlog ngayon.